Lukso ng Puso, Part 2. Hinahapunan ay napaidlip si Divina. Pagtingin niya sa relo ay 6:00 na pala ng gabi. Ang haba naman ng tulog niya, puna ng isip niya. Naririnig niyang may mga kaluskos sa sala. Painot-inot siyang bumangon. Naisip niya na baka nagmamadali na naman sina Diyos at Paulo sa pagpasok. Nagsuklay siya ng buhok at lumabas ng kanyang kwarto. "Happy birthday, Nanay!" Sabay-sabay na bati ng 5 binata at pagkatapos ay kumanta ng happy birthday ng a cappella ang mga ito. Naluluha sa saya si Divina. Ang totoo ay hindi rin niya naalala na kaarawan na pala niya. Talagang matanda na siya. Pero ang 5 niyang alaga ay hindi siya nakalimutan. "Mga apo, maraming salamat. Isang kaloob ng Diyos na mabuhay ako ng ganito kahaba. Maraming salamat sa pag-aalaga sa amin, Nanay." Niyakap ni Diyos si Divina. "Alam niyo, Nay, hindi namin siguro na kaya ang buhay kung wala ka." Wika ni Paulo na emosyonal din na yumakap sa matanda. "Maraming salamat, Nay. Hinabayan mo ako sa pagtupad ng pangarap kong makapag-aral ako." Mahigpit ding yumakap si Justin sa matanda. "Alam niyo, Nanay, dati wala akong bilib sa sarili ko. Pero dahil sa'yo, nagkaroon ako ng tiwala sa sarili ko. Lumakas ang loob ko. Nagkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili ko." Wika naman ni Vester at yumakap din ito sa matanda. Maraming salamat, Nay. Sinamahan mo kami sa lakbay ng aming buhay." Wika naman ni Ken. Mahigpit rin itong yumakap kay Divina. "Mahal na mahal ka naming 5, Nanay." Wika naman ni Josh. Napaiyak sa saya si Divina. Napakasaya ng puso niya. Naniniwala siya na magiging matatag na ang 5 binata dumating man ang araw na hindi na siya kasama ng mga ito. "Basta mga apo, lagi ninyong tatandaan, magtulungan kayo. Iangat niyo ang isa't isa. At higit sa lahat, always choose to be kind." Emotional pero masayang wika ni Divina. Napakasaya ni Divina sa kanyang ika-76 birthday. Magkakasama ang 5 binata ng gabi iyon. Nagkakantahan sa karaoke at isinayaw pa siya ng bawat isa. Dumating ang araw ng graduation ni Justin. Ngunit walang dumating sa 4 niyang kuya. Ang plano ng 4 niyang mga kuya na pupunta sa kanyang graduation ay hindi natupad dahil lahat ng mga ito ay nagkaroon ng kanya-kanyang lakad. Kasama niyang kumakain sa isang fast food si Divina. Ipinagmalaki ng binata ang natanggap na award. "Mas masaya ang graduation ko noong grade 6 at high school, di ba, Nay?" Malungkot na wika ni Justin. Mababanaag sa mukha nito ang pagtatampo dahil sa hindi pagsipot ng 4 niyang mga kuya. "Bakit naman ako?" tanong ni Divina, kahit alam niya ang dahilan. Malalaki na ang kanyang mga alaga at may kanya-kanya ng ganap sa buhay. "Kasi dati, Nay, kasama ko mga kuya tuwing graduation ko. Ngayon, wala kahit isa sa kanila." Nakapangulong baba si Justin na waring walang gana sa pagkain. "Huwag ka na magtampo, apo. May mga dahilan naman sila. Hayaan mo na. Mag-uwi na lang tayo ng spaghetti at fried chicken para mamayang gabi may pagsaluhan tayo." Hinagod ni Divina ang likod ng binata. Alam niya kung bakit matamlay si Justin dahil minahal ng binata at itinuturing ng tunay ng mga kapatid ang 4. Pagkatapos kumain ng dalawa ay umuwi na sila sa bahay.
Nadatna nilang paalis ng bahay sina Josh at Paulo. Wala pa rin sina Vesta at Ken. Justin, congrats! Pasensya na bro. May overtime kami sa pabrika ngayon. Sayang naman kung hindi ako pumasok. Paumanhing wika ni Josh. Congrats bro. Yaan mo. Bukas na lang tayo mag-celebrate. Saad din ni Paulo. Tumango naman si Justin. Ox lang yan mga kuya. Magbaon pala kayo nitong spaghetti at fried chicken. Nagsalin si Justin sa baunan ng uwi nilang pagkain at ibinigay sa dalawa. Natutuwa naman itong tinanggap ng dalawang binata at sabay na nagpaalam kay Divina. Hayaan mo na Justin, linggo bukas. Tiyak, kompleto tayo. Magpahinga na tayo apo. Medyo nahapo yata ako, ika ni Divina. Pinalalaya ni Justin si Divina, patungong kwarto nito. Sa edad na 76 ay matalas pa rin ang isip at pandinig ng matanda, pero may kalabuan na ang mga mata. Samantala, bago pumasok ng kanyang shift ay nakipagkita muna si Josh kay Nika. Hindi makatugma ang kanilang oras sa trabaho. Si Nika ay sa araw pumapasok dahil sekretary ito ng production manager at si Josh naman ay kadalasan sa gabi naman siya naka-duty. Subalit, hindi hadlang ang pagkakaiba ng oras ng trabaho nila para hindi nila makita ang isa't isa. Josh, mahal, anong gagawin natin? Malapit nang mahalata ang tiyan ko. Nag-aalalang wika ni Nika. Ginagap ni Josh ang kamay ng nobya. Don't worry, mahal. Mamamanhikan ako. Isasama ko si nanay sa sunod na linggo. Natatakot ako. Baka magalit ang papa at mama. Baka ipatanggal ka sa trabaho. Higit na nag-alala si Nika. Kumpare kasi ng kanyang ama, ang manager ng departamento ni Josh. Mahal, kung may kasalanan man ako, yun ay minahal kita. Siguro naman hindi gagawin yun ng mga magulang mo. Huwag ka na mag-aalala. Masama sa baby natin yan. Pananagutan kita, don't worry. Wika ni Josh. Inihatid niya si Nika sa isang kanto malapit sa bahay ng kasintahan. Minsan, nalulungkot at naaawa siya sa sarili. Pero magiging ama na siya. At higit siyang dapat na maging matatag at magpunyagi sa anumang hamon ng buhay. Kinabukasan nga ng linggo ay kasal ni Divina sa hapag ang 5. Masaya silang nag-aalmusal at nag-uusap tungkol sa parangal na tinanggap ni Justin. Subalit, pagkatapos nilang kumain, ay isa-isang nagpaalam ang mga ito. Si Josh ay nagpaalam dahil may importanteng aasikasuhin. Si Paulo ay luluwas daw ng Maynila para isali sa contest ang bago nitong kanta. Si Vesta ay may pupuntahang children's party at gaganap bilang clown. Si Ken naman ay mayroong tutugtugan na libing. Naunawaan ni Divina ang kanyang mga alaga. Alam niya, si Justin naman ang susunod na magpapaalam sa kanya pagdating ng araw. Malungkot niyang sinulyapan ang bunsong binata habang naguhugas ito ng mga pinagkainan. Pumasok si Divina sa kanyang kwarto at naupo sa kama. Hihintayin niyang makatapos sa pagliligpit sa kusina si Justin. Makalipas nga ng ilang minuto, ay natapos na ni Justin ang pagliligpit sa kusina. Justin, apo, halika rito, may pag-uusapan tayo. Tawag niya sa binata. Pumupo naman ang binata sa tabi ni Divina at malambing na yumakap ito. Nay, maraming salamat ha, wika nito. Para saan ang pasasalamat na yan, apo? Tanong ni Divina. Sa pag-aalaga sa akin, malambing na sagot ng binata.
Ginagap ni Divina ang kamay ng binata. Justin, wala kang dapat na ipagpasalamat. Makinig ka, apo. Mayroon akong pagtatapat sa'yo. Nalalapit na ang iyong 21st birthday, kaya dapat mo nang malaman ang katotohanan. Napanganga si Justin sa pagtataka. Anong katotohanan, Nay? Justin, hindi kita totoong apo. Malumanay na wika ni Divina. Ano po? Di ba sabi niyo, anak niyo ang aking ina? Naguluhan si Justin. Mula nang magkaisip siya, ay si Divina na ang nakagisna niyang lola at nanay ng kanyang ina. Justin, nagkataon lamang na makaraig ang apelyido ng iyong ina. Kapareho ng apelyido ko. Wala akong asawa at naging pamilya. At ginawa ko ito para ilayo ka sa kapahamakan. Nabigla man sa narinig, ay wala namang naramdaman na pagtatampo si Justin para kay Divina. Paano po bang nangyari, Nay? Ganito kasi yon, apo. Retired na ako sa pagiging guro nang kunin ako ng iyong ina bilang tutor mo. Byuda ng iyong ina at may sakit na siya noon. Terminal cancer. Pinakiusapan niya ako na maging guardian mo. Nang pumanaw ang iyong ina, ay nagsimula ng manghimasok ang kapatid sa ama ng iyong ina. Gusto nilang kunin ka mula sa akin at sila na ang mag-aalaga sa iyo. Nangako ako sa iyong ina na hindi kita ibibigay kahit kanino man. Dahil may pakiramdam siya na may binabalak na masama sa iyo ang kapatid niya sa ama. At nangyari nga yun, dahil ilang araw lang nang mailibing ang iyong ina, ay sinadyang sinunog ang iyong bahay. Natupok ang bahay na dapat ay pamana sa iyo ng mga magulang mo. Maswerte tayong nakaligtas, Justin. Kalaunan ay lumabas sa investigasyon na ang kapatid nga ng iyong ina ang may pasimuno ng sunog. Itinago kita at humingi ako ng tulong sa abogado ng iyong ina. Barumbado ang kapatid sa ama ng iyong ina at kahit nakakulong na ay marami pa rin siyang galamay. Kaya para maitago kita ay napilitan akong dalhin ka dito sa probinsya. Nasaan po ang taong yon, Nay? Nasa kulungan pa rin? Tanong ni Justin. Hindi niya sukat akalain na may lihim pala sa kanyang pagkatao at nanganib ang kanyang buhay noong bata pa siya. Patay na siya, Justin. Namatay sa loob ng kulungan nitong taon lamang. Wika ni Divina. Huminga ng malalim si Divina. Nabunutan siya ng tinik nang malaman niya ang balita. Tumango-tango si Justin. Napakahabang panahon pala na prinotektahan siya ni Divina. Pero apo, naging masaya ang buhay ko dahil sa'yo. At mas naging masaya nang dumating ang 4 mong kuya. Gusto ko, kahit mawala ako sa mundong ito, ay huwag kayong magkawatak-watak na 5. Magturingan kayo magkakapatid. Wika ni Divina. Hinakbayan ni Justin si Divina. Naalarma siya sa sinabi nito. Nanay, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Hindi kami maghiwa-hiwalay at hindi ka mawawala. May kinuha mula sa isang drawer si Divina. Isang nakabalot na regalo na kasing laki ng kahon ng sapatos. Siya nga pala, ito pala ang regalo ko sa iyo. Pero gusto ko, buksan mo yan sa araw ng birthday mo. Iniabot ni Divina ang regalo sa binata. Thank you, Nay. Pero bakit sa birthday ko pa? Excited na ako eh. Masayang wika ng binata. At inalog-alog pa ang kahon at akmang bubuksan na ito. Pinigilan ni Divina ang kamay ni Justin. Basta, sa birthday mo yan bubuksan. Next month na yon, malapit na.
Okay po, Nay. Pahinga na muna kayo. Sang-ayon naman ni Justin. Iniwan na ni Justin si Divina. Lumabas siya ng sala at naupo sa sofa. Noon lamang niya napagmasdan ang paligid. Makalat at mukhang ilang araw nang hindi nawawalisan. Silang 5 ay may kanya-kanyang gawain sa bahay, pero mukhang wala nang gumagawa ng mga gawaing bahay. Busy na rin ang kanyang mga kuya. Hindi na nila hinahayaan na kumilos pa sa bahay si Nay Divina dahil medyo malabo na ang mga mata nito at may iniinda ng rayuma. Tumayo ang binata at kinuha ang walis tambo at dustpan. Habang nagwawalis, ay iniisip na niya kung saan magsisimulang maghanap ng trabaho. Balak niyang sa Maynila mamasukan. Nais niyang mapasaya at madala sa isang bakasyon si Nay Divina. Hindi man niya matumpasan ang sakripisyo nito sa kanya na ginampanan ang pagiging magulang, ay nais niyang bigyan ito ng kaginhawaan sa buhay ngayong tapos na siya ng college. Pagkatapos niyang maglinis ay pumasok siya sa kanyang kwarto at inilagay sa cabinet ang regalo sa kanya ni Divina. Nahiga siya sa kanyang kama at binuksan ang kanyang cellphone para tumingin sa mga job sites at maghanap ng pwede niyang applyan ng trabaho. Samantala, sa bahay ni Nanika ay lakas loob na humarap na si Diyos sa mga magulang ng dalaga. Anong ibig sabihin nito, Nika? Ni minsan ay hindi mo pinakilala itong boyfriend mo. Tapos ngayon, sasabihin mong buntis ka? Malakas na sigaw at nanggigigil sa galit ang ama ng dalaga. Papa, sorry po. Natakot po kasi kami. Mangiyak-iyak na wika ng dalaga. Handa po akong pakasalan si Nika. Patawad po sa paglilihim namin. Kinakabahang wika ni Diyos. Lihim siyang napaluno. Inihanda na niya ang sarili kung sakaling bigwasan siya ng ama ng kanyang kasintahan. Naniningkit ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Ngayong mga kabataan, tapos na ang lahat bago kayo magplano. Anong klaseng desisyon ng buhay yan, ha? Malakas pa rin ang boses ng ama ni Nika. Tama na yan. Saway ng ina ni Nika. Pag-usapan na lang natin kung ano ang makakabuti. Dagdag nito. Isama mo dito ang magulang mo bukas. Gusto namin makausap. Wika ng ama ni Nika. Wala na po akong magulang. Lola na lang po. Sagot ni Diyos. Basta bukas, Diyos. Isama mo rito ang lola mo. Pinal at kalma ng wika ng ama ni Nika. Opo, sir. Magalang na sagot ni Diyos. Kahit kabado pa rin, ay ngumiti siya sa mga magulang ng kasintahan. Samantala naman, nasa Maynila si Paulo. Kasama niya si Laika. Magkahawak kamay ang dalawa habang nagkakape sa isang mamahaling coffee shop. Unang beses niyang dinala sa nasabing coffee shop si Laika dahil bukod sa mahal ang kape rito ay magastos din sa pamasahe dahil wala naman siyang sariling sasakyan kaya nagtataksi lang sila. Hindi naman maselan si Laika. Madalas naman sila sumakay sa jeep pero dahil anniversary nila kaya gusto naman niyang gawing espesyal ang araw na yon para sa kanila. Happy 5th anniversary, love. Wika ni Paulo. 3 pirasong roses at isang love note lang ang bigay niya sa kanyang kasintahan. Happy 5th anniversary. I love you. Malambing na sagot ni Laika. Punong-puno ng kasiyahan ang puso niya. Senior high school pa lamang siya noon nang magsimula ang lihim na relasyon nila ng nobyo. Una nilang pagkikita ay nang mag-on-the-job training siya sa sarili nilang kumpanya.
Di niya sukat akalain na may isang gwapong janitor pala sa loob ng kanilang pabrika. Naalala pa niya ang kanyang kapilyahan nang minsang sinadya niyang banggain si Paulo at natapon ang dala niyang kape sa pasilyo. Nakita niya noon kung gaano natakot si Paulo. Ang hindi alam ng binata ay sinadya niya ang pagbangga rito para lang magkaroon siya ng pagkakataon na makilala ito. And the rest is history. Love, kumusta na pala ang isinali mong kanta sa contest? Tanong ni Laika sa nobyo. Nakasama siya sa shortlisted composition at isasama ito sa final judgment. Masayang sagot ng binata. OMG, love. Sana manalo ka. Excited na tura ni Laika. Sana nga. Para sa atin yun, love. Wika ni Paulo. Maraming pangarap si Paulo. At kasama sa kanyang pangarap, ang kinabukasan nila ni Laika. Ipinagdarasal niya na kapag nanalo siya sa contest, ay itutuloy na niya ang pagluwas ng Maynila. Makikipagsapalaran na siya bilang mang-aawit. Oh my God, Laika? Parehong nagulat ang magsing-iro nang marinig ang boses ng isang babae. Napatayo si Laika. Nasa harapan nila ang kanyang ina. Mami, anong ginagawa mo rito? Ma'am Cynthia, good morning po. Magalang na bati ni Paulo. Natakot siya sa posibleng gawin ng ina ni Laika. Hindi pinansin ng ina ni Laika si Paulo. Sa halip, hinarap nito ang anak. Ikaw ang dapat kong tanungin kung ano ang ibig sabihin nito, Laika. Pinandidilatan nito ang anak. Mami, boyfriend ko po si Paulo. Paliwanag ni Laika. Wala akong panahon makipagbiroan sa iyo, Laika. Matigas na wika ni Cynthia. Ma'am Cynthia, totoo po. Sorry po kung naglihim kami. Kinakabahan man ay lakas loob na sa ni Paulo. Tiningnan ng matalim ni Cynthia si Paulo at muling ibinalik ang tingin sa anak. Mananagot ka sa daddy mo, Laika. Wika nito. Mami, please. Hayaan mo ako na lang magsabi sa kanya. Magsasabi naman ako eh. Naghahanap lang ako ng magandang timing. Pakiusap ng dalaga. Halika na, umuwi na tayo. Hinawakan ni Cynthia sa braso ang dalaga. Hindi na nakapalag si Laika nang hilahin siya ng ina. Malungkot siyang tumingin kay Paulo. Natitigilan din si Paulo. Katapusan na ba ng pagmamahala nila ni Laika? Pagkatapos ng 5 taon nilang paglilihim, ay natuklasan ng ina nito ang kanilang relasyon. Malungkot niyang dinampot ang 3 red roses na naiwan ni Laika sa mesa at umalis na rin sa lugar. Samantala, nasa Maynila rin si Vester. Bumalik siya sa Calle 19. Kahit wala na raw ng pakay niya, ay dinala pa rin siya ng mga paan niya roon. Ewan ba niya, kahit napakadaldal ni Megan at mukhang lalaki ang kilos, ay gusto pa rin niya itong makita. Nagtatanong ang isip niya, nagkakagusto na ba siya kay Megan? Gustuhin naman kaya siya ni Megan? Pero si Megan ang unang lumapit sa kanya. Nagulat na lang siya nang nahanap nito ang kanyang social media account at may friend request siyang natanggap. Pero sa totoo lang, ay masayang kachat si Megan. Napapangiti siya nito at napakagaang kausap. Mapagmahal at matulungin din itong anak sa pamilya. Malayo pa ay natanaw na niya ito sa dating pwesto at agad na mamiti sa kanya nang makita siya. Sir Pogi! Pabiro nitong bati. Uy, kumusta ka? Ang dami mo ng paninda ah.
Isa-isang sinipat ni Vester ang kasalukuyang iniihaw ni Megan. Inihaw na manok at hotdog. Meron ding inihaw na mais at barbecue. Kapag sa hapon, ganito ang paninda ko. Mamayang gabi, penoy at balot, sagot ni Megan habang panay ang paypay sa mga iniihaw niya. Oh, bakit pala napagawi ka rito? Tanong nito. Wala lang, nagpapahangin lang, sagot naman ng binata. Tumawa ng malakas si Megan. Magpapahangin ka pala. Dito ka pa pumunta sa lugar na polluted ang hangin. Wika nito. Tumawa rin si Vester. May katotohanan naman ang sinabi ni Megan. Hindi niya ipagpapalit ang hangin sa tirahan nila sa probinsya. Ang totoo, bibili lang ako ng barbecue. Nakangiting wika niya. Tumawa uli ng malakas si Megan. Hanip na katwiran yan. Napakalayo nito para lang bumili ka ng barbecue. May pinopormahan ka rito, ano? Sino ba, ha? Wala pa. Hayaan mo, kapag meron na, sasabihin ko sa'yo. Nakangising sagot ni Vester. Tinawag ni Vester ang napadaang ice cream vendor para matigil na si Megan sa pagtatanong. Megan, anong gusto mong flavor? Strawberry sa akin. Libre mo yan, ha? Sagot ni Megan. Pares pala tayo ng favorite, komento ni Vester. Nabago ang kanilang pinag-uusapan. Napunta sila sa kung ano-anong bagay na sa kalaunan ay nauuwi rin sila sa tawanan. Samantala, katatapos lang din ng grupo nila Ken at Risa ang pagtugtog sa libing. Magka-holding hands ang dalawa habang naglalakad pa uwi. Ken, last ko ng tugtog ito sa banda. Pinatitigil na ako ng nanay. Nadadalas kasi ang pamumulikat ng mga binti ko. Malungkot na wika ni Risa. Tama lang yan, Riz. Naaawa na ako sa'yo. Sobrang init ng sinusuong natin sa tuwing may libing tayong siniservisyohan. Sang-ayon naman ni Ken. Ang kaso, baka hindi rin naman ako makapag-enroll sa college next year. Malungkot na wika ni Risa. Huwag kang mag-alala, Riz. Kapag nakalipat ako ng Maynila, akong bahala sa'yo. Tutulungan kitang mag-aral. Wika ng binata. Alam niya ang paghihirap ng pamilya ni Risa. Nagkasakit kasi ang ama nito, kaya nahirapan na ang pamilya ng kanyang kasintahan. Hindi mo naman ako responsibilidad, Ken. Hayaan mo, maghahanap ako ng ibang trabaho sa bayan. Makakaipon din ako ng pang-tuition ko. Basta, Riz, lagi mong iisipin na narito ako para sa'yo. Magtatrabaho ako para sa atin. Buong pagmamahal na hinalika ng binata ang likod ng palad ng dalaga. Hinantsawa naman sila ng mga kasamahan sa banda na nakasunod sa kanilang likuran. Sa bahay naman ni Divina, makalipas ang ilang oras ay lumabas si Justine sa kanyang kwarto. Hindi niya nakita sa sala si Nay Divina na madalas nanonood ito ng tanghaling palabas sa TV. Nagluto na siya ng kanilang tanghalian. Hahayaan niyang makapag-siesta muna ang matanda at gigisingin na lamang niya kapag tapos na siyang magluto. Madalas, silang dalawa lang ang magkasalo sa hapag tuwing tanghali. Pakanta-kanta at pasayaw-sayaw pa ang binata habang nakabantay sa kanyang niluluto. Pakiramdam niya ay kagaya pa rin ng dati noong mga bata pa silang 5. Makukulit, nagkakantahan at nagsasayawan. Napatigil siya at biglang nalungkot. Iba na nga pala ang panahon. Malalaki na sila at may kanya-kanya ng gusto sa buhay. At kadalasan, hindi na rin sila magkakasabay sa hapag at sa pamamasyal.
Nang matapos sa kanyang pagluluto, ay naghain na si Justin. Pinuntahan niya sa kwarto si Nay Divina at kinato. Nang hindi ito sumagot, ay dahan-dahan niyang itinulak ang nakaawang na pinto. "Nay, kakain na po tayo." Pumasok si Justin at tinapik ang braso ng matanda. Kinabahan siya dahil alam niyang mabilis maalimpungatan si Nay Divina. Niyugyug niya ang magkabilang balikat ng matanda, subalit hindi ito nagigising. Nataranta ang binata. Nagdial siya sa cellphone at tinawagan niya si Diyos. Hindi ito sumasagot. Sunod niyang tinawagan ay si Paulo, ngunit out of reach naman. Tarantang lumabas ng bahay ang binata at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Makalipas ng ilang oras ay nadala na sa hospital si Divina. Paroot pa rito si Justin sa pasilyo. Wala pa ang apat niyang kuya. Hindi niya alam ang gagawin. Humahangos na dumating sa hospital sina Vester at Ken. Nalaman nila sa kanilang mga kapitbahay ang nangyari. Nadatna nila si Justin na mag-isang nakaupo sa pasilyo. "Justin, nasaan si nanay?" Magkasabay na tanong ng dalawang bagong dating. "Nasa ICU pa si nanay. Hindi pa siya gumigising." "Anong nangyari? Bakit napano siya?" Magkasunod na tanong ni Vesta at Ken. "Na-stroke daw si nanay habang natutulog, sabi ng doktor." Sagot ni Justin. Mababanaag sa mukha nito ang labis ng pag-aalala. Naupo ang tatlong binata sa mahabang upuan sa pasilyo. Nag-aalala habang nag-aabang sa paglabas ng doktor na sumusuri kay Divina. "Sina Kuya Pao at Kuya Diyos, alam na ba nila?" Tanong ni Vester. "Nag-message na ako sa kanilang dalawa," sagot ni Justin. "Paano gumising na si nanay?" Nakaguhit sa mukha ni Ken ang pag-aalala. Hinihingal na dumating naman sina Paulo at Josh. Mababanaag sa mga mukha nito ang labis na pag-aalala. "Napaano si nanay?" Tanong agad ni Paulo at Josh. "Na-stroke si nanay habang natutulog," sagot ni Justin. Napalingon ang limang binata nang marinig nila ang tawag ng nurse. Ipinatawag daw sila ng doktor. "May nabarahang ugat sa utak ang pasyente. Kailangan siyang maoperahan agad-agad. Kailangan ninyong magdesisyon ngayon," wika ng doktor. Nagkatinginan ang limang binata. Nagtatanong ang mga mata nila kung sino ang dapat magbigay ng desisyon. Nakalarawan ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Sa loob ng 15 taon, ay ngayon lang sila may kinaharap na mabigat na problema. "Dok, pag-uusapan po namin," sagot ni Diyos sa doktor. "Sige, pag-usapan ninyo," wika ng doktor at pagkatapos ay tumalikod na. "Immediate operation daw within 24 hours, saad ni Paulo. "Kailangan natin mag-usap at magdesisyon ngayon," saad naman ni Ken. "Kuya Diyos, anong gagawin natin?" tanong ni Justin. "Dapat tayo mag-decide ngayon na mismo," madiing wika ni Vester. Isa-isang tiningnan ni Diyos ang apat na binata. Dahil siya ang pinakamatanda, kaya sa kanya nakaatang ang huling desisyon. "Kayo, anong desisyon? Pahig ba kayo sa operasyon?" "Kung yun lang ang paraan para bumuti ang lagay ni nanay," wika ni Vester. Sumang-ayon din ang lahat. "Sabihin na natin sa doktor, kung yun lang ang paraan, gawin na agad," saad ni Paulo. "Kailangan natin ng pera," wika ni Justin.
Muling nagkatinginan ang 5 binata. Saan nga pala sila kukuha ng malaking halaga ng pera? Sapat lang o kaya minsan ay kulang pa nga sa araw-araw na gastusin ang perang nahahawakan ng bawat isa sa kanila. Bahala na. Gawa na lang natin ng paraan. Pwede naman ako mag-loan sa co-op namin sa pabrika. Saad ni Paulo. Problema ko may loan pa ako. Ginamit ni Nika sa prenatal check-up niya eh. Problemadong wika ni Diyos. Alam na ba ni nanay na mag-aasawa ka na? Tanong ni Paulo kay Diyos. Magpapaalam nga dapat ako sa kanya ngayon na mamamanhikan kami sa linggo. Malungkot na wika ni Diyos. Sinay Divina sana ang balak niyang kasama para harapin ang mga magulang ni Nika. Magdesisyon na tayo ngayon. Eto, may pera pa ako dito. Dagdagan nyo na lang para may pang-down tayo. Iniabot ni Vester kay Justin ang pera niya. Nagsunura na rin ang tatlo. Nakabuo sila ng 5,000. Alam nilang mas malaki ang kailangan nila at yun ang gagawa nila ng paraan. Paano ako? Wala pa akong trabaho. Wala akong ambag. Malungkot na tura ni Justin. Mayroon, Justin. Ikaw ang magsasaayos ng mga papeles bukas para makahingi tayo ng tulong sa charity. Kami ang bahala sa ibang kulang. Wika ni Paulo. Dapat tayo maghalin-hinan sa pagbabantay kay nanay. Ken, samahan mo muna si Justin ngayon. Saad ni Paulo. Kuya, kararating ko pa lang. Hindi pa nga ako kumakain eh. Saka madaling araw ang alis ko bukas. May tugtog uli kami. Sayang ang kikitain ko. Pandagdag din yun sa operasyon ni nanay. Katwiran naman ni Ken. Papasok din ako ngayon. Sayang naman kung a-absent ako. Wika ni Paulo. Ako kanina pa rito. Hindi pa ako nakaligo ngayong araw. Palitan niyo naman ako. Saad naman ni Justin. Isang araw ka lang hindi makakaligo, Justin. Magbantay ka muna habang kami naghahanap ng paraan. May pagkairita ang tono ni Diyos. Sumabay pa sa personal niyang problema ang kalagayan ni Nay Divina. Teka, huwag natin pag-awayan ang pagbabantay kay nanay. Ang isipin natin, 15 years niya tayong inalagaan. Tapos magtatalo-talo tayo kung sino ang magbabantay sa kanya ngayon. Wika naman ni Vester. Magbato-batupik tayo o kaya maibataya para walang pagtatalo. Saad naman ni Paulo. Ginawa nga ng 5 binata ang suwestyon ni Paulo. Nagbato-batupik sila. Si Vester ang natalo at maiiwan para magbantay kay Divina hanggang kinabukasan at papalitan naman siya ni Justin. Agad isinagawa ang pag-opera kay Divina. Pagkatapos ng operasyon ay nanatili pa rin siya sa ICU. Ang sabi ng doktor ay dapat na magkamalay si Divina sa loob ng 24 hours. Umalis naman para sa kanilang lakad sina Paulo, Vester at Ken kinabukasan. May kanya-kanya silang pinuntahan, pero iisa ang kanilang adhikain. Ang makahanap ng pera para sa operasyon ni Divina. Naiwan si Joss at Justin sa ospital para magbantay at para lakarin ang mga papeles na kailangan. Inabutan ng hapon si Paulo sa Maynila. Maliit lang ang naloan niyang pera mula sa co-op nila sa pabrika. Malaking halaga ng pera ang dapat nilang maliko. Kailangan pa niyang dumiskarte para madagdagan ang kanyang hawak na pera. Mabuti na lamang ay may kakilala siyang isang talent scout nung nag-submit siya ng kanyang demo song sa isang music company. Binigyan siya nito ng slot para kumanta sa isang nightclub. Bago siya tumuloy sa address na ibinigay sa kanya, ay dumaan muna siya sa condo unit ng kanyang girlfriend na si Laika para kumustahin ito. Pao, may problema tayo, wika ni Laika. Hindi na nagtanong si Paulo.
Nahuhulaan na niya kung anong sasabihin ni Laika. Pao, tutuloy ko na ang pagmamasters ko sa Amerika. Umiyak na si Laika. Katapusan naman ang relasyon natin, Laika. Halos hindi maisatinig ni Paulo ang kanyang tanong. Masyadong masakit sa dibdib ang pagpapaalam ni Laika. Humagulgol at yumakap si Laika sa binata. Pao, gusto ko lang sundin muna sina Daddy at Mommy. Gusto ko munang patunayan sa kanila na kaya kong i-manage ang kumpanya. Sana maunawaan mo ako. Pao, mag-isa lang ako. Wala akong kapatid. Sa akin nakasalalay ang pagpapatakbo ng kumpanya pagdating ng panahon. Humagos na rin ang luha ni Paulo. Pilit niyang uunawain si Laika. Nagmamahalan sila. At mamahalin niya ito hanggang sa huli. Mahal na mahal kita, Laika. Dadalhin kita rito sa puso ko, Pao. At kailanman ay di ka mawawala. Saan man ako makarating, sa iyo pa rin ako babalik dahil mahal na mahal kita. Mahigpit na nagyakapan ang magsing-iro. Naniniwala sila na darating ang araw na magkakaroon ng katuparan ang kanilang pagmamahalan. Nagpaalam na si Paulo sa kasintahan. Napakabigat ng kanyang pakiramdam. Dalawang babae na lubhang mahalaga sa kanya ang maaaring mawala. Bumilis ang mga lakad niya. Naalala niya si Nay Divina. Dinungkot niya mula sa bulsa ang address na ibinigay sa kanya at binasa. Pupuntahan na niya ang address ng nightclub. Hindi pa niya nakikita ang lugar, basta sinunod lang niya ang instruction na ibinigay sa kanya. Gabi na nang makarating siya sa lugar. Okay lang naman kasi gabi naman talaga nagbubukas ang mga nightclub. Medyo kinakabahan siya, pero na-practice naman niya na maigi ang kakantahin niya. Kahit di niya type ang kanta, dahil sa tema nito ay pinag-igihan niya ang practice. Mas malaki ang tatanggapin niyang bayad, katumbas ng kalahating buwan niyang sahod. Kumunot ang noo ni Paulo nang marating niya ang nasabing nightclub. The Hot Dogs? Bakit ganito ang pangalan? Sa isip niya pero nagkibit-balikat siya. Kailangan niyang kumita agad ng pera. Hawak niya ang calling card. Agad niyang hinanap ang floor manager ng club. Nangislap naman ang mga mata ng bading na floor manager nang makita si Paulo. Tamang-tama ang dating mo, pretty boy. Wika nito habang pinapasadaan ang titig mula ulo hanggang paa ang binata. Naasiwa naman si Paulo sa ginawa ng bading, pero pilit siyang ngumiti. Naiilang siya at kinakabahan. Pasok ka na sa dressing room. Magbihis ka na. Wika ng floor manager at sumenyas ito sa isang wardrobe assistant. Sumunod si Paulo sa loob ng dressing room. Hindi na siya nagprotesta pa. Naisip niya na napakasimple naman talaga ng damit niya, kaya siguro siya ipinagbibihis. Ngunit nagulat siya nang ibigay sa kanya ang ipapalit niyang damit. Isang itim na cycling shorts at isang itim na bow tie. Hindi na nakatiis si Paulo at napilitan siyang nagtanong. Ito lang po pang isuot ko habang kumakanta? Pretty boy, gay bar itong kakantahan mo. Anong gusto mong isuot? Barong? Nakataas ang kilay na wika ng kausap. Pwede pong gamitin ito? Dinampot ni Paulo ang isang maskarang itim. Bakit kailangan mong takpan ang mukha mo? Gwapo ka naman. Bahala ka. Pairap na wika ng wardrobe assistant. Pagkatapos ay nagkibit-balikat ito tsaka tumalikod. Isinuot ni Paulo ang maskara sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim saka nagdasal. Ang importante ay ang makukuha niyang bayad
sa kanyang performance. Ang akala ni Paulo ay kakanta lamang siya ng maharot na kanta. Hindi niya sukat akalain na habang kumakanta siya ay mayroong mga macho dancers na magsisilbing backup dancers niya. Nilabanan niya ang kanyang kaba. Natatakot siyang baka magsintonado siya sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya. Taliwas sa pangarap niyang maging isang singer ang kasalukuyan niyang ginagawa. Isa-isang lumalapit sa kanya ang mga macho dancers at maharot na sumasayaw sa kanta niya. Subalit, napamulagat siya at muntik nang mapatigil sa pagkanta nang mapatingin siya sa lalaking tumapat sa kanya at maharot na gumigilid. Walang iba, si Vester. Muntik nang magmura si Paulo, ngunit pinigil niya ang bugso ng galit niya. Masisira ang programa at baka wala siyang makuhang bayad. Pagkatapos ng pagkanta niya, ay hinila niya si Vester sa isang tabi. Ano bang ginagawa mo rito? Matagal mo na ba itong ginagawa? May himig ng galit ang mga tanong ni Paulo. Nagulat naman si Vester. Kuya Pao, ikaw pala yung kumakanta? Dinuro ni Paulo ang dibdib ni Vester. Sagutin mo muna ang tanong ko. Dito ka ba nagtatrabaho? Hindi. Ginawa ko lang ito dahil kailangan natin ng pera. Sagot ni Vester. Napakamot sa kanyang batok si Paulo. Napagtanto niya na wala pala siyang dahilan para magalit kay Vester. Dahil pareho lang sila ng rason kung bakit sila naroon sa lugar. Kunin mo na ang sahod mo. Uwi na tayo. Pakiusap lang. Huwag mo nang ulitin to. Wika niya. Parang silang walang kibuan habang nakasakay ng bus pabalik na probinsya. Dumiretso sila agad sa hospital. Ano ba kayong dalawa? Bakit ang tagal niyong bumalik? Hindi tuloy ako nakapasok dahil walang kasama si Justin dito. Galit silang sinalubong ni Joss. May pinuntahan kami. Naghagilap pa kami ng pera. May pagkairitang sagot din ni Vester. Pagod sila sa biyahe at gutom na para pagalitan pa. Bakit si Ken? Wala pa rin ba? Punot noong tanong din ni Paulo. O ayan na pala si Ken, saad ni Justin nang makitang paparating na rin ang binata. Bakit ang tagal mo? Akala ko ba sa umaga lang kayo may tugtog? Una ni Joss sa mataas pa ring tono. Nasira ng service namin. May pagkairita rin sagot ni Ken dahil na rin sa pagod at puto. Nanay pala, hindi pa nagkakamalay. Sabi ng doktor, kapag hindi raw nagising sa loob ng 24 oras, ay mga nganib ang buhay niya. Malungkot at humina ang tono ni Joss. Napagtanto niya na hindi sila dapat magkasamaan ng loob nang dahil lang sa problema ang kinakaharap nila. Pare-pareho silang nawala ng kibo. Pare-pareho sila ng nararamdaman. Natatakot na posibleng mawala ang nag-iisang taong gumabay at nag-aruga sa kanila. Pare-pareho din silang nagdasal na sana ay magkamalay na si Divina. Subalit, hindi lahat ng dasal ay may masayang kasagutan. Nakita nila ang mabilisang pagpasok ng doktor sa ICU. Napasunod sila hanggang sa bungad ng pinto. Nakita nila ang ginagawang pag-revive ng doktor kay Divina. At nakita rin nila na nag-flatline ang heart rate sa aparatong nakakabit sa pulso ni Divina. Wala na ito. Iniwan na sila ng kanilang butihing nanay. Ipinurol ng 1 linggo si Divina at pagkalipas ng 1 linggo ay nagpulong ang 5 para pag-usapan ang gagawin nila sa bahay. Kayong 4, luluwas ng Maynila. Paano itong bahay? Anong gagawin natin dito? Tanong ni Joss sa 4 na binata. Basta ako, luluwas ng Maynila.
Alam niyo naman na matagal ko ng plano na hanapin ang tunay kong pinagmulan. Kung dito ako maglalagay sa probinsya, wala akong mapapala rito, wika ni Ken. Bahala na si Justin mag-decide. Siya naman ang apo ni Nay Divina, sagot ni Vester. Hindi ako tunay na apo ni Nanay, wika ni Justin. Nagulat ang apat na binata sa narinig mula kay Justin. Paano nangyari? Sabi ni Nanay ay apo ka niya, nagtatakang tanong ni Paulo. Oo nga, paano hindi ka niya apo? Nagtataka ring tanong ni Ken. Pinagtapat niya sa akin noong graduation ko. Patay na ang totoo kong mga magulang. Si Nay Divina ay legal guardian ko at nagkataon lang na pareho sila ng apelyido ng aking ina sa pagkadalaga, paliwanag ni Justin. Kung ganon, si Kuya Diyos na lang ang tumira sa bahay na to. Kayo ni Ate Nika, turan ni Vester. Plano rin sana namin ni Nika na lumawas ng Maynila pagkapanganak niya. Saad naman ni Diyos. Kuya Josh, dito na lang po na kayo tumira ni Ate Nika. I-maintain natin itong bahay. Atin ang bahay na to, mga kuya. Simbolo ng pagmamahal ni Nanay Divina sa ating 5. Kahit saan man tayo mapadpad, tandaan natin na dito tayo babalik para magkita-kita. Pahayag ni Justin. Tama naman si Justin. Huwag nating pabayaan itong bahay. Ito ang naging tahanan natin. Maraming magandang alaala itong bahay sa ating 5. Sang-ayon naman ni Paulo. Bilang pahayag ng pagkakasundo-sundo, ay nag-group hug ang 5 binata. Sinilyohan nila ang kanilang pagmamahal bilang magkakapatid, ang lukso ng kanilang mga puso. Pagkatapos nilang mag-usap, ay pumasok na sa kanya-kanilang trabaho ang 4. Naiwan si Justin sa bahay. Noon lamang niya naramdaman ang sobrang kalungkutan. Wala na ang kanyang Nanay Divina. May kanya-kanyang landas ng tatahakin. Ang 4 na itinuring niyang mga kaibigan at kuya. Napaiyak siya sa sobrang lungkot. Naalala niya ang regalo sa kanya ni Divina. Napatingin siya sa kalendaryo. Lagpas na pala ng ilang araw ang birthday niya. Nakaligtaan na niya dahil sa pagluluksa nila. Bumangon siya at kinuha ang regalo sa loob ng cabinet. Inalog-alog niya uli ang kahon. Hinuhulaan sa kanyang isip ang laman. Baka sapatos o kaya t-shirt ang laman dahil magaan lang naman ang kahon. Pinilas niya ang balot. Kahon nga ng sapatos ang nakabalot. Agad niya itong binuksan at kumunot ang kanyang noo. Sinipat-sipat ang isang bungkos ng mga papeles na nakapaloob sa isang selyadong plastic envelope sa loob ng kahon. Binaklas niya ang masking tape na nakasilyo sa envelope. Mukhang luma na ang kulay ng tape at siya pa lamang ang magtatanggal base sa kulay nito. Napanganga ang binata habang binabasa ang isang dokumento. Trust fund? Malakas niyang wika. Ngunit mas pumukaw sa atensyon niya ang ibang laman ng plastic. Naroon ang litrato ng kanyang mga magulang noong ikinasal ang mga ito. Ang family picture nila noong bininyagan siya. Tumulo ang mga luha niya habang isa-isang pinagmamasdan ang mga ito. Kasama rin ang marriage contract ng mga magulang niya, ang death certificate ng mga ito. At higit sa lahat ay ang sulat ng kanyang ina para sa kanya. Ang sulat ay may petsa 18 taon na ang nakararaan. Habang binabasa niya ito ay parang naramdaman niya ang yakap ng mga bisig ng kanyang ina. Humahagulhol siyang niyakap ang mga litrato ng mga magulang niya. Isang bagay ang ipinagkait sa kanya ng kapalaran. Ang lumaki, nakasama ang kanyang mga magulang. Mabuti na lamang ay may isang dakilang Nanay Divina na nag-aruga at gumabay sa kanya.
Dumating ang ika-40 days mula nang ilibing si Nanay Divina. Dumating si Justin sa sementeryo. Sakay siya ng isang magarang kotse. May kasama siyang babae na halos kasing edad niya lamang. May bitbit siyang bulaklak para ialay sa puntod ni Divina. Naupo sila sa tabi ng puntod. Inilapag ni Justin ang mga bulaklak at nagsindi ng kandila. Malungkot siyang nakatingin sa puntod. Naalala niya ang mga masasaya nilang araw kasama ang 4 niyang kuya at si Divina. Ang bait naman ni Nay Divina, Sir Justin. May nag-alaga sa'yo kahit nawala ang iyong mga magulang, wika ng kasama nitong dalaga. Oo, Carol. Siya ang halos nagpalaki sa akin at sa mga kapatid ko, sagot ni Justin. Tsaka Carol, pwede bang first name basis na lamang tayo? Magkais lang naman tayo, dagdag pa ng binata. Kayo sir, Justin, waring nahihiya naman na sang-ayaw ni Carol. Alam mo Carol, for 15 years, naging masaya kaming 6. Naging isa kaming pamilya. Kaya lang ngayon, huminto sa pagsasalita ang binata. Hindi pa sila nakikita ng 4 niyang kuya. Naging busy siya dahil sa pag-aasikaso ng mga papeles para makuha niya ang trust fund na iniwan sa kanya ng mga magulang. Napalingon si Justin nang marinig niya ang ugong ng isang motor. Napangiti siya, si Paulo, at may dala ring bulaklak. Ngunit hindi lang si Paulo ang nakita niya. Paparating din sina Vester, Ken at Josh. Masayang nag-fist bump at nagyakapan ang 5 sa isa't isa. Mga kuya, kumusta? Excited na tanong ni Justin. Ako? Ox lang tol. May trabaho na ako sa isang hotel. Assistant chef. Wika naman ni Vester. May gig pala ako every Saturday and Sunday sa Soundbreak Resto. Manood kayo. Excited na wika ni Paulo. Talaga? Baka pwede akong tumugtog doon, kuya. Wika naman ni Ken. Oo naman. Naghahanap pa nga sila ng mga bagong musician. Sagot naman ni Paulo. Tuwang-tuwa naman si Ken sa sinabi ni Paulo. Ako naman, promoted na ako. Assistant supervisor na ako. Masayang wika naman ni Josh. Congrats sa inyong lahat. Kumusta yung parents ni Ate Nika? Tanggap ka na ba, kuya? Tanong ni Justin kay Josh. Oo naman. Excited na nga sila pagdating sa apo nila. Sagot ni Josh. Minalingan niya ang 2 binata. Ikaw, Paulo at Vester. Kumusta naman ang mga love life niyo? Nasa Amerika na si Laika. Doon na mag-aaral. Malungkot na wika ni Paulo. Si Vester ang tanongin niyo ng love life, dagdag ni Paulo. Ako? Nagulat na tanong ni Vester. At pagkatapos, ay walang gato na nagwika. Sinagot na ako ni Megan. Ha? Akala ko ba? Nagtatakang tanong ni Justin. Hindi na niya itinuloy ang sasabihin. Siyempre, mahihindian man niya itong karisma ko. Mayabang na wika ni Vester. Ay malupit. Tumatawang wika ni Josh. O Ken, wala kang kibo dyan. Napansin ni Josh na bagaman nakikinig sa usapan, ay parang malayo ang iniisip ng binata. Mga tol, nag-post ako ng picture ko sa isang platform para sa mga naghahanap ng mga nawawalang kamag-anak. May nag-message pa naman sa akin na isang lalaki. Pangalan niya ay Philip. Mayroon daw siyang nawawalang kakambal na ang pangalan ay Kenneth. Tapos nang tingnan ko ang profile niya, kamukhang-kamukha ko siya mga tol. Excited na wika ni Ken. Baka nga kapamilya mo na yun, Ken. Natutuwang tinapik-tapik ni Vester ang balikat ng binata. Oo nga, Ken. Magiging masaya ka na kapag nakita mo ang tunay mong pamilya. Wika naman ni Paulo.
Pamilya naman tayong 5 mga kuya, wika ni Justin. Oo naman, pero big time ka na bunso. At saka, bakit di mo man lang ipakilala sa amin ang kasama mo? Nangingiting wika ni Josh. Noon lamang naalala ni Justin si Carol na nakamata lamang at nakikinig sa kanila. Mga kuya, si Carol nga pala, siya ang sekretary ko. Oh, may sekretary na siya. Halos sabay-sabay na wika ng 4 na binata. Masaya sila sa bagong buhay ni Justin. Mga kuya, may mumungkahi pala ako sa inyong negosyo, wika ni Justin. Mag-isa lang naman ako sa buhay. Kayo na lang ang pamilya ko. Kung ano man ang mayroon ako ngayon, gusto kong ibahagi ito sa inyo. Tara, pag-usapan natin sa bahay. Salamat, Justin. Sa abot ng aming makakaya, tutulungan ka namin, wika naman ni Josh. Tinapik-tapik nito ang balikat ng bunso nilang kapatid. Salamat kay Nanay Divina na walang sawang nag-alaga sa atin ng maraming taon. Masayang wika ni Justin. Masayang nagpaalam ang 5 sa puntod ni Divina. Magsisimula na silang bumuo ng panibagong buhay kung saan gagamitin nila ang pinagsama-sama nilang kakayahan at tiwala sa sarili. At dyan po nagwawakas ang ating maikling kwento. Pa-share, like, and subscribe naman po mga kaibigan. Maraming salamat!